Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, Larry Gadon may sinabi tungkol kay Bongbong Marcos. Okay? Yan ang isa sa ating topic ngayon. Okay? Pangalawang topic natin, Duterte may komento sa BBM o President Bongbong Marcos administration. Nagkomentaryo itong si Pangulong Duterte. Okay? Pero bago natin itatalakay itong dalawang topic natin, mag-like at share. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importante yan. I-like nyo muna. 1, 2, 3, go! And marami dito na mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga balitang kagaya nito. Okay? Subscribe na. Okay? Tapos na? Okay, thank you. Like, tapos na rin. Punta tayo dito sa ating topic ni Larry Gadon. Itong si Larry Gadon sa balita ng SMNI, tinanong itong si Larry Gadon sa isang programa ng SMNI na what if kukunin siya bilang isang gabinete ni Bongbong Marcos. At maganda itong sagot ni Larry Gadon dito. Sabi ni Larry Gadon na sasabihin niya kay BBM na gagawa siya ng komisyon na iwasto ang kasaysayan ng Pilipinas o history. Gusto niyang iwasto yan. O, ba't nasabi ni Larry Gadon yan? Sabi ni Larry Gadon, sa mga panloloko, pan-brainwash at indoctrinate ng mga dilawan, sirang-sira ang mga Marcoses. Kahit nga ako, nung ako'y isang mag-aaral pa lang, no? Yung mga textbook namin, mga informasyon, sirang-sira talaga, di ba? Kayo, experience nyo yan, mga audience ko dito, na nasa textbook talaga ang mga paninira ni Bongbong Marcos. Ano, yung kanyang tatay, no? Ferdinand Marcos. Lahat, paninira, martial law to kanyang governance, lahat sinisiraan si BBM. So, tama nga naman na itong si Larry Gadon ay gusto siya na mag-open ng isang komisyon na iwasto ang kasaysayan ng Pilipinas. Gagawa siya ng mga publications, mga libro. Yan ang sabi ni Larry Gadon na kung ano ang side of story, the side of story of the Marcoses. Kasi napakinggan na natin ang mga storya ng mga Aquino. Pakinggan naman natin ang storya ng mga Marcoses. Kasi ako, na I've heard stories about the mga Aquinos, pero itong mga Marcoses, hindi ko nakita ito sa mga libro. Kundi kusa kong ni-research ito sa internet, sa mga sabi-sabi ng mga parents ko, na magaling yung mga ginagawa ni Marcos. Ngunit sinisiraan lang. At ako naman ay naka-experience sa pamumuno ng mga Aquino because I was born 1982. So naabutan ko pa si Cory Aquino. Naabutan ko pa si Pinoy Aquino. At na-compare natin yung mga ginagawa ng mga Aquino at yung mga Marcos. Magaling yung mga Marcos. Maraming nagawa. Diba? So many to mention. So yan. Iwasto ni Larry Gadon ang mga pangluloko, pang-brainwash, indoctrinate ng mga sinasabi dyan sa paaralan natin na sa textbook. Iwasto. Gagawa ng komisyon itong si Larry Gadon para iwasto ang history ng Pilipinas. Okay? So, maganda itong sinabi ni Larry Gadon. Para sa akin, tama ito. Tama ito. Mag-comment ako dyan. Bilang isang ordinaryong mamamayan, sasabi kong tama yan. If itong si Gadon ay maluklok bilang isa sa kanyang gabinete, tama yan. Mag-comment react kayo sa mga sinasabi ni Larry Gadon if for you guys, tama ba ang sinabi ni Larry Gadon tungkol dito? Okay? Libre kayong mag-comment react dyan. So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Pangulong Duterte.
may sinasabi sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Si Duterte umaasa kay BBM. Yan ang sinabi niya. Umaasa siya kay BBM na itong speech niya sa Davao, sa turnover ceremony ng mga residential units na uniformed personnel, isa sa mga highlights ng kanyang speech ay umaasa nga siya kay BBM na ipagpatuloy ang kanyang mga magagandang programang nagawa sa Pilipinas. At gusto niya na yung mga programang naka-benefit ang mga Pilipinos, yun ang ipagpatuloy ni BBM. Isa na doon yung war on drugs. Bumaba ang crime rate natin, no? Yung mga build program at marami pang ibang i-mention natin, no? So, umaasa yan si BBM na si Pangulong Duterte. Yan ang sinabi niya sa kanyang speech. Umaasa siya kay Bongbong Marcos na ipagpatuloy ito. At para sa akin, hindi naman malayo yan kasi yung Vice President natin ay anak na ni Duterte, which is si Inday Sara. So malayong hindi yan ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy yan ni BBM kasi si BBM ay isang open-minded na leader. Alam naman natin yan lahat, di ba? So sabi ni Bongo, no, yung panahon ng kampanya, na itong si Bongbong Marcos ay bumisita sa Malacanang ni Pangulong Duterte. At nagkausap itong si Duterte at si BBM na ang sabi ni Senador Bongo na pinayuhan itong si BBM ni Pangulong Duterte na paano maging magaling na Pangulo. Yan ang sabi ni Bongo. Kahit nga i-research nyo pa yan sa YouTube, yung interview ni Bongo. At sabi niya, especially yung war on drugs, na ipagpatuloy ni BBM yun. Kaya nga itong si BBM, kinuha niya itong si Duterte sa isa sa kanyang gabinete bilang isang drug czar, pero sabi ni Duterte hindi niya tatanggapin yan kasi ayaw na ni Pangulong Duterte mangingialam sa gobyerno right after he will step down as president sa Pilipinas. Pero he is always there to help, to advise BBM when it comes to the drug war problem sa ating Pilipinas. So, magaling yun na mga pinag-usapan nila. That's a good thing, no? Hindi kagaya ng mga nangyari noon ni Ferdinand Marcos na nag-transition going to Cory Aquino. Hindi maganda ang transition. Kasi yung mga magagandang programa ni Ferdinand Marcos noon, hindi ipinagpatuloy ni Cory Aquino. Lahat ng mga magagandang programa, yung Bataan Nuclear Power Plant, pinastop ni Cory Aquino. Lahat ng mga proyekto na will remind Marcos, pinastop ni Cory Aquino. And that is an insecure move, bitter move, no? Hindi maganda yung mga nangyari noon. Ngunit, itong si BBM at si Duterte, maganda ang transition nila. Kasi pinayuhan pa ni Pangulong Duterte itong si BBM. At itong si BBM naman ay hangang-hanga kay Pangulong Duterte sa mga nagawa sa Pilipinas. So this will be a good news, no? Umaasa si Duterte, and I know na gagalingan pa ni Bongbong Marcos ang gagawin ng Pilipinas. Okay? With the help of Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Anak niya yan, di ba? Basta mga pula na ang magdala sa Pilipinas, Duterte, Marcos, magaling yan. Hindi kagaya ng mga yellow na medyo pumalpak sila. Masakit man sabihin pero pumalpak sila. So, yun lang. Yung komentaryo ko dito, mako-compare ko talaga ang mga Aquino at ang mga Marcos Duterte na mas magaling talaga yung mga pula compared to the yellow. Yun lang ang mako-comment ko. Nagkomentaryo ako bilang isang ordinaryong Pilipino
na may sarili akong opinion. Opinion ko yan, ha? Okay. Patuloy nating ipagtanggol itong si Pangulong Duterte kahit mag-step down na. Patuloy nating ipagtanggol itong si BBM at si Inday Sara Duterte sa mga vlog natin. Okay? So hanggang dito na lang itong video na to. Mag-comment, react kayo sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. And see you in my next video. And God bless to one and all.